Noong 70s guys, may makikita na ring mga hatchback sa mga kalsada natin, katulad ng Toyota Starlet at saka ng Mitsubishi Mirage. Noong 80s naman, ang mga hatchback noon ay Toyota Corolla Liftback at saka Ford Telstar. Pagdating naman po ng 90s, nauso po yung Civic EG, Daihatsu Charade at saka yung Kia Pride. Pero noong mga panahon na yun guys, outnumbered na mga 4-door sedan or yung mga kotse na mayroong nakabukod na trunk ang mga hatchback. Pero pagdating po ng year 2000 hanggang sa panahon natin ngayon, bilis kumalat sa mga kalsada natin ang mga hatchback at tila outnumbered na po ang mga 4-door sedans. Ang common misconception po about hatchback, ito daw po ay maliliit. Pero contrary to popular beliefs, meron din pong mga mid-size at saka mga full-size na hatchbacks, katulad ng 2020 Civic at saka Ford Focus. Ang hatchback po kasi ay hindi nagpe-pertain sa size ng kotse. Makikilala nyo po ang hatchback dahil sa rear door nito na kasama na ang windshield tapos nagsuswing pataas pag bubuksan mo. At kapag ito po ay nakabukas, dire-diretso po ang space nito hanggang doon sa may dash. Para makakabuti po ito ngayon na nagsulputan at lahat po halos ng car brands ay may kanya-kanyang version. Ang isa po sa rason sa popularidad nito ay dahil mas madali po itong i-drive. Dahil karamihan po ng mga hatchbacks ay maliliit, ito po ang madalas na nagiging car of choice ng mga driving schools. Dahil hindi po ito intimidating sa mga new students, lalo na sa mga girls. Imagine nyo kung kayo ang mag-e-enroll sa isang driving school, wala pa kayong kaalam-alam kung paano mag-drive. Tapos ang ipapadrive sa inyo ay isang Montero o kaya naman isang Ford Ranger na mas malalaki na, mas mahahaba pa. Kaya nakakakaba po pagka ganito ang idadrive ng bagong estudyante. Di katulad halimbawa kung ang ipapadrive sa iyo ay Suzuki Alto, Hyundai Ion, or Kia Picanto. Malamang na mas magiging relax ka kung makikita mo na ganito lang kalaki ang idadrive mo. Dahil walang trunk sa likod, kahit pa atras ay mukhang hindi ka mahihirapan. Ang second reason naman guys, ay dahil mas compact but very spacious ang design nito. Minsan akala natin mas maluwang sa loob ang mga 4-door sedan. Pero remember guys, ang trunk po nito ay hindi kasama sa interior ng kotse. Unlike po sa hatchback na katulad ng Wigo, na minsan na namin ginamit dito ni Paring Aris. Mukha lang po siyang maliit sa labas pero pag nasa loob kayo ay maluwag po siya kahit dun po sa backseat. Yan po ay dahil nakaposisyon ang mga upuan nito ng mas further back at hindi mo rin magiging problem kung meron kang ikakarga sa likod kahit wala itong trunk. Kasi once nabuksan mo ang rear door nito at itupi mo ang mga upuan sa likod, ay mas malaki ang entrada nito kesa sa sedan na pwede ka ring maglagay kahit isang maliit na furniture. Ang pangatlong rason naman guys ay dahil maraming mga rally cars ngayon, mga hatchback na rin ang gamit. Katulad ng Hyundai i20, GR Yaris at saka Suzuki Swift. Yan po ay dahil sa mas magagaan ito kesa sa mga sedan. At mas maiksi po ang wheelbase nito para sa mas enhanced na handling na very convenient sa mga cornering at sa mga makikitid na kalsada. At dahil mas napapanood po ito sa mga rally, marami po ang humahanga dito. Dahil din maraming mga hatchbacks ang sadyang maliliit, naging very popular din po ito dun sa mga maliliit lang ang garahe sa bahay. Mas madali rin itong isingi kapag ikaw ay nasa traffic. Mas madali rin itong ihanap ng parking dahil hindi nito kailangan ng malaking espasyo. Mas madali din itong linisin. In fact, mayroon pong mga car wash na mas mura ang singil kapag hatchback ang ipapalinis nyo. Meron ding mga downside itong mga hatchbacks. At isa na po dyan ang safety. Dahil nga po ito ay walang separate na trunk, mas less protected ang passenger sa likod kung ikukumpara natin sa sedan. Lalo na kung ang aksidente ay manggagaling sa likod. May mga tao rin po na gusto talaga yung merong nakaseparate na trunk kasi meron sila mga mahalagang bagay na ayaw nilang masisilip sa loob ng kotse. Tapos may mga pagkakataon rin guys na kapag tayo ay namimili or namamalengke, ayaw natin na yung pinamili natin ay kasama din natin sa loob ng kotse. Lalo na kung ang mga pinamili ay mga seafoods
Mas maganda nga naman kung nakaseparate yung trunk. Ang isa pang advantage ng meron kang nakabukod na trunk, kapag naglagay po kayo ng speaker dun sa may ibabaw ng rear seat, ay mas buo ang lumalabas na tunog dito. Dahil yung trunk ay nagsisilbing baffles ng mga speaker. Kaya mas fuller or mas ma-bass ang sound na manggagaling dito. Kung ako lang po ang masusunod, mas gusto ko na mas maraming mga hatchbacks sa mga kalsada nating masisikip katulad ng Maynila or Quezon City kung saan ay mas maraming traffic. Naisip ko lang na mas marami sigurong sasakyan ang magkakasya kung mas maliliit ang mga ginagamit natin. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong maiksing kwentuhan natin. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like. Ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!